Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, humingi ng paumanhin si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa kanyang mga taga-suporta. Ito ay dahil hindi mapagbibigyan ang kahilingan ng mga ito na tumakbo sa national position sa 2022 elections. Sa isang Facebook post, sinabi ng alkalde na nais muna niyang tapusin ang ikatlong termino bilang alkalde ng Davao City. Maaari pa rin naman anyang magtulungan kahit walang posisyon at nagpaalala na tumulong sa kapwa araw-araw. Si Mayor Sara ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na makakatandem ni Senator Bongo nang maghain ito ng Certificate of Candidacy upang makatakbo bilang pangalawang Pangulo sa 2022. Nagposo 10 p.m. October 6. Kaganina lang ho yan. 10 p.m. October 6, sabi ni Mayor Sara Duterte, masakit din para sa aking damdamin na sana'y magpaubaya sa mga kaibigan na hindi ko maibigay ang gusto nyo. Gusto ko po sanang tapusin muna ang huli kong termino sa mayor bago ako manunungkulan sa ibang posisyon. Madami sa inyo nasaktan. Sumama ang loob at nawala ng pag-asa, pero pwede pa rin tayo magtulungan para sa ating bayan. Di kailangan ng posisyon, di kailangan ng tao na tayo ay pangulo upang makatulong. Gawin natin ang pagtulong sa kapwa na araw-araw nating pamumuhay. Okay. Hindi. Naintindihan ko yung sinasabi ni Mayor Sara Duterte. Okay? Eto lang ha. Hindi ako naniniwala na tapos na ang usapan. Hindi ako naniniwala na final na ito ni Mayor Sara. Kung maalala nyo nga di ba? Kung maalala ninyo ha, si Pangulong Duterte ganyan din Tipong tapos na yung filing. Lahat tayo, bakit hindi ka kandidato? Ang dahilan naman ng iba, si Mayor Sara, hindi naman yung katulad ng tatay niya na pabago-bago isip. Yan yung sinasabi ng iba, di ba? Tama ka naman din dyan. Pero ang akin, ito lang ang akin Ang akin po ay, sa tingin ko hindi niya matitiis pag ang taong bayan ay nagrally na at sinabi nilang, Madam Sara Duterte, you have to run. I don't think makakatanggihan si Mayor Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, hindi yan makakatanggi pag lumakas ang clamor. Eto, pagkatuloy-tuloy yung mga rally na ako mismo pupunta ako. Pupunta ako sa Comelec. Pupunta ako sa Comelec. Na talagang sasabihin ko, run Sara, run. Kung kailangan kong magsayaw ng budots doon, gagawin ko. Basta lang mapatakbo si Mayor Sara. Hindi ako susuko na si Mayor Sara Duterte tumakbo. Lalaban ko yan. Ipaglalaban natin yan. Bakit mo naman kasi pinagpipilitan? Sa tingin ko, yung mga tumatakbo ngayon, walang deserving. Yung totoo. Kung ako tatanungin mo, sa tingin ko, wala pang deserving na tumatakbo ngayong kandidato for president. Sa tingin ko, si Mayor Sara Duterte lang wala na. Paano yan, banat bay, kung sakasakaling hindi talaga tumakbo si Mayor Sara? Wala akong kakampanyang presidente. Unless biglang sabihin ni Pangulong Duterte, eto ang pambato ko, si Blanc, then si Senator Go. Kung sino man yon, susuportahan ko yon kasi malamang nag-usap na sila ni Pangulong Duterte at may usapan na sila. So aantayin ko ang desisyon ni Pangulong Duterte kung sino ang kanyang masasabi nating i-anoint niya para sa pagka-presidente. Pero as of now, sa tingin ko, hindi pa tapos ang lahat. Sa tingin ko talaga, kung akong tatanungin mo, sa tingin ko
Papasok yan si Mayor Sara last minute. Katingin ko lang naman yun. Pero kung wala, as of now, wala akong ikakampanya. Pasensya na. Kikilatisin, lahat sila kikilatisin ko. Lahat sila ipapakita ko at ibubulgar natin dito. Arlene, ano ang nagtula kay VP Robredo na tumakbo sa pinakamataas na posisyon? Ella, ayon nga kay Vice President Leni Robredo ay malinaw anya sa lahat ang hamon na kinahaharap ngayon ng bansa. Ella, sa kanyang formal na pag-anunsyo sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, sinabi ni Robredo na nakikita na anya ng lahat ang pagsisinungaling at panggigipit ng iba para umano maabot ang mga layunin nito. Buhay at kinabukasan na rin anya ng mga Pilipino ang pinag-uusapan ngayon kung saan marami ang naghihirap sa gitna ng pandemya. Ayon kay VP Robredo, sa kanyang pagdedesisyon sa pagtakbo sa presidential race, wala anyang naging lugar ang pansariling interes. Mabigat din anya na responsibilidad ang pagkapangulo at hindi anya ito pwedeng ibase sa ambisyon o pag-uudyok ng iba. Inaasahang maghahain ang kanyang Certificate of Candidacy si Robredo mamayang 3:00 ng hapon. Samantala, ilang personalidad na rin ang naghain ng kanilang kandidatura para sa national positions ngayong araw. Kabilang na riyan si dating 8 Diretso candidate Chel Jokno at Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na nais ding sumabak sa pagkasenador. Naghain din ng COC ang dating radio host at entrepreneur na si Carl Balita. Para sa pagkasenador, natatakbo sa ilalim ng Moreno Ong slate. Ayon kay Balita, personal din siyang kinausap ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na isaan niya sa nagpakumbinsi sa kanya para tumakbo sa senatorial race. As of 10 a.m. Ella, nasa 2 na ang naghain ng COC para sa pagkapangulo, 2 sa senador, habang 3 naman ang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para sa party list. Kabilang pa sa mga inaasahan ngayong araw na maghahain ng kandidatura ang re-electionist na si Senator Francis Kiko Pangilinan at si dating Vice Presidente Jejomar Binay na susubok din na makapasok sa Senado. Ella, sa ngayon patuloy yung pagdating ng mga aspirants para mag-file ng kanilang COC dito yan sa Pasay City at inaantabayan na natin, Ella, yung magiging pagdating mamaya ni Vice President Leni Robredo bandang 3:00 ng hapon para i-file ang kanyang COC sa pagkapangulo.